Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po, second service. Good morning po at welcome po sa ating second service. Welcome po sa ating second service. Maaari po tayong tumayo at maaari po ba tayong umikot, kamayan po natin ang bawat isa, i-extend po natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Tayo po yung magkamay. Sige po, sa ating pag-uumpisa po ng ating second service po na ito, sama-sama po tayong dumulog sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama, aming Panginoong Hesus, aming Banal na Espiritu, patuloy naming inihahanda ang aming tuon, ang aming puso para sa iyo. Salamat Panginoon sa panibagong araw at oportunidad na iyong binigay sa amin, O God, na magpuri sa iyong tahanan, na makasama ka, maranasan muli ang iyong presensya, na matanggap, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil lamang po ito sa iyong biyaya, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, kung kaya't kami po ay naririto sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na ito. Salamat na hindi ka nagbabago at nagmamaliw. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy po namin inihahandog sa iyo ang aming gawain, ang aming mga buhay, ang buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa para sa iyo. Hayaan po ninyo na magpuri ang buhay na ito o ang buhay na ito ay maging kaaya-aya sa iyong harapan bilang pagsamba po sa inyo. Panginoon, salamat dahil kami po ay malayang magpupuri, malayang aawit, at ang aming puso ay bukas na bukas para sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin tinataas, niluwalhati sa aming kalagitnaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! Amen! Maaari niyo po ba akong samahang basahin ang salita ng ating Panginoon sa Awit 84 verses 1-4? Sabay-sabay po natin iteklara ito sa Tagalog. 1, 2, 3. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabi kang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, mangingibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Verse 4, mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Sa English, how blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Amen? Amen! Hallelujah! Tunay nga na tayo'y mapalad at pinagpalang lubos na tayo'y nasa tahanan ng ating Diyos. Kung kaya't purihin natin ang nag-iisa at buhay na Diyos. Hallelujah! Puno ng pag-ibig mo.
Panginoon, tunay nga na kay ganda na manahan po kami sa iyong trono, sa iyong presensya. Kung kaya't salamat, Lord, sa iyong kabutihan at kaganapan ng iyong mga salita, sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy naming ibinibigay sa iyo ng purong-puro at todo-todo ang aming papuri at pagsamba. Lord, you are worth more than silver and gold. Panginoon, wala nang makapapantay sa iyo at wala. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Oh Lord, you are. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Oh Lord, Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Oh Lord, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Oh Lord, Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Lord, we fall down upon your presence. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the
His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We humble ourselves, we fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Church of God, let's continue to offer our lives to our God, to the one who loves us, to the one who has created us. Let's offer once again our hearts, our holy to our great God. Hallelujah. 'Cause we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let's sing once again. We fall down before you, O Lord. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy.
last time, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, oh God, you are worthy. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. oh, for from you, For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. let's give a Deserve the clap of glory, praise to our Lord. God. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay karapat-dapat ng lahat-lahat sa amin. Kung kaya salamat, Panginoon, dahil kami ay iyong tinanggap ng lubusan, Panginoong Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat, Lord, sa iyong habag sa aming kalagitnaan, sa patuloy na pagsama po ninyo, sa biyayang tinataglay po ninyo, na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat, O God. And truly, Lord, there is no one like you, and there is no one beside you in our lives. Panginoon, o aming Jesus, kayo lamang ang siyang aming tinataas, dinadakila at tinatanghal sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, Amen. Amen. Welcome po sa ating lahat. Welcome po sa second service natin. Currently lang po si Pastora Nympha ay nasa mission kasama ng iba nating kapatiran. Sila Kuya Oliver, mother nila Ate Joy, at si Bishop Albert naman po ay nasa Taiwan kasama ng ibang pastors. So dumako po tayo sa ating pagbibigay. Basahin po natin ang Psalms 51, verse 16. Verse 16 to 19. Sabay-sabay po nating basahin. No? Psalms 51, verse 16 to 19. Okay, 1, 2, 3, go. Hindi mo ba nais na ang mga handog, hindi ka nalulugod sa mahabing sinunog? Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay pagkukumbaba, pusong kapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala ng tronong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. So sa verse 16, no? Sinabi dito ng Panginoon ni Haring David, dahil sa Psalms, talagang si Haring David ay yung puso niya ay nagpupuri sa Panginoon. Na hindi na delight, hindi nais ang mga handog, hindi nalulugod si Lord sa haing sinunog. So sa mga sacrifice natin sa ating pagbibigay, hindi basta doon lang nalulugod ang Panginoon. Sa verse 17, yung ating sacrifice ay dapat broken spirit. Yung spirit ng repentance na
lahat ay sinusurrender natin sa Panginoon. Kasi hindi lang ang Panginoon ay after sa ating pera, pero ang pinaka tinitignan niya yung ating puso sa pagbibigay. A broken spirit and contrite heart, you will not despise. Verse 18. By your favor, do good to Zion. Build the walls of Jerusalem. So, it may pleases the Lord, yung ating sacrifice ng broken spirit and contrite heart. Then yung favor ni Lord dun dadating. To prosper Zion and build the walls of Jerusalem. Yung protection ng Panginoon sa atin. Verse 19. Then you will delight in righteous sacrifices, in burnt offerings and whole burnt offering. The young bulls will be offered on your altar. Sa Bible po kasi merong sheep ino-offer, merong bulls. Ang bulls naman is another level. It is a high value offering sa Panginoon. Or and sinabi rin dito yung righteous sacrifices. God is delighted in our righteous sacrifices. Hindi siya nade-delight. Pero tayo, we're always fall short for the glory of God. Di tayo perfect. Lagi tayo nagkakamali. Posible kanina, mayroong pag-aaway, merong naasar kayo, may naasar sa inyo, pupunta na lang ng church. Or posible rin habang nag-worship kanina, hindi mo pa na-feel yung presence ni Lord. Pero this is an extension of our worship sa Panginoon. Yung pagbibigay, hindi niya tinitignan yung value. Yes, there's a harmonization of a New Testament and Old Testament. But tinitignan ni Lord muna yung ating puso. Kahit gaano kalaki ibigay mo pero hindi tama yung puso mo, there's still a problem. Pero ang makakapag-correct lang ng puso natin ay si Jesus. Ang Holy Spirit na nagtatransform sa atin. At ikaw bilang tao, makasalanan, nakikita na ni Lord si Jesus sa buhay mo. At habang ikaw ay nagbibigay, doon napi-please si Lord pag nakita niya si Jesus sa buhay mo. Nakikita niya lang si Jesus when you have a same spirit with Jesus, that a broken spirit and contrite heart. Lord, I'm not living on myself anymore. Everything I have is yours. Yun, ako'y nagtatrabaho, nabubuhay ay para sa iyo. Lord, I want to experience your presence as I give. Not because of myself, because I'm partakers of your kingdom. Or partakers of His divine kingdom. At yung mga leaders natin, busy. Sila Pastor Albert, Pastora Nympha. Busy sa mission. And bilang after ako naging part ng pamilya nila, na-amaze ako. Kasi yun lang talaga hinihiling nila sa buhay ay maparangalan ng Panginoon. Kilala niyo sila, Bishop Albert, Pastora Nympha. Yes, minsan nagkakamali sila pero ang hinihiling lang nila ay maparangalan yung Panginoon. Kahit pagod na, masakit na yung paa, di ba? Minsan, time na lang nila sa mga anak nila, habang lumalaki, mas busy sila para puntahin yung mga kapatiran, isa-isa. Di ba? Minsan may isip natin, ay dapat mas bigyan ng oras yung mga anak mo or pamilya. Pero mas busy sila talaga. Yung puso nila ay at lahat na lang ipinapanalangin nila sa Panginoon. Kung may kulang pa, hindi pa nila kaya, Lord, ikaw na bahal. So napaka-blessed natin kasi we have a leader na hanggang mamatay, I will devote everything to the Lord. We should have that same heart. Mahirap yun, mahirap gawin kasi it's another level of faith to have that heart. No? Pero God will continue to sanctify us.
God will continue to transform us as we experience His presence. No? So tayo yumuko at sa ating sariling panalangin, manalangin tayo, Lord, I want to experience Your presence right now as I surrender my heart, as I have a broken spirit and contrite heart, Lord. Lord, this you will not despise. Hindi mo matatanggihan ito, Panginoon. Please prosper my nation, Zion, and build up the walls of Jerusalem. Please protect our country, our land. And then you will delight in the sacrifices of the righteous, Lord. Yung righteousness sa'yo lang, Jesus. May it be with me, Lord. Yung righteousness mo. And this burnt offering, offered whole. Hindi partial, Panginoon. Buo ito dahil nag-complete nito yung aking surrendered heart sa iyo, Panginoon. Lord, I want to experience Your presence right now as I give, Lord. May this offering, Panginoon, ay hindi masayang magamit sa glory mo, Panginoon. Yung offering na ito, Panginoon, ay without condition, Panginoon, as I give this fully. And I don't expect anything, Panginoon. I just want to worship You through this giving. Just want to give You what I can give, Lord, and I just fully trust in You. I thank You, Lord Jesus. In Jesus' name, amen, amen. Tayo po magbigay. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am whole. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Low. Amen. Mapagpalang umaga po sa lahat. Pwede ba ating palakpakan ng Panginoon sa umaga po na ito? Amen. Nararamdaman niyo po ba kanina mula pa po sa worship hanggang sa giving na sinasamahan po tayo ng presensya ng Panginoon? Pwede ba ating palakpakan si Lord sa umaga po na ito? Amen. Kanina pa po nangungusap si Lord at ang sarap po ng pangungusap ng Panginoon. Amen. Ang sarap po na nasa presensya ng Diyos. Muli po, magandang umaga po sa lahat. Isang kagalakan, karangalan, kasiyahan po ng puso ko na mabigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayuan ang kanyang dakilang salita. Amen? Ako po ang pinagbigyan ng Panginoon na maging bibig ng Panginoon po sa umaga na ito. Kasi sa una't-una pa lamang, salita na po ito ng Panginoon. Amen? Ako lang po ang magiging interpreter o magiging bibig ng Panginoon sa umaga po na ito. Amen po mga kapatid? Amen? Pakisabi po sa katabi mo, be blessed. Kasi already blessed na po tayo sa umaga na ito. Amen? Nabanggit naman po ni Brother Paul kung nasaan na po ang ating mga magulang. So ngayon, ang gagawin na po natin ay magpakalalim sa Panginoon. Amen? Di po ba narinig po natin yung testimony ng ating kapatid na wala silang ibang ginawa kundi maglingkod sa Diyos. So tayo din na naiwan dito, wala din tayong ibang gagawin kundi maglingkod sa Diyos. Amen? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord muli? Amen? Hallelujah. Sa lahat po ng maaabot ng salita ng Diyos sa umaga na ito, sit back and relax and enjoy in the presence of the Lord in this morning. Amen? Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon sa umaga na ito? Amen. Kung handa na po tayo, buksan na po natin ang ating Biblia
sa Judges chapter 16 verse 20 hanggang 21. Mga Hukom 16 versikulo 20 hanggang 21. Ako na lang po magbabasa ng salita ng Diyos. Sabayan na lang po natin sa pagbabasa sa ating mga mata. Ang sabi po dito ng salita ng Panginoon sa NIV, sabi po dito, "Then she called Samson, the Philistines are upon you. You woke up from the sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he didn't know that the Lord had left him." 21. "Then the Philistines seized him, gouged his eyes, and took him to Gaza. Binding him with bronze shackles, they set him to grinding grain into the prison." Sabi po sa Tagalog version, sumigaw si Delilah, "Samson, nandito na ang mga Pilisteo." Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon, ngunit hindi niya alam, iniwan na siya ng Panginoon. 21, "Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso, pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo." Amen? Pagpalain po tayo ng salita ng Panginoon sa umaga na ito. Bago po tayo magbulay-bulay, hilingin muna natin sa Diyos na samahan tayo sa umaga na ito. Amen? Kung paano na tayo sinamahan kayo na sa worship, sa giving, mas lalo nating asamin si Lord sa kanyang mga salita sa umaga na ito. Amen? Let us pray po sa umaga na ito. Hallelujah! Yes, Lord, aming Ama, maraming salamat, O Diyos, muli sa umaga nito, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa hininga na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat na Ikaw ang aming dakilang Diyos na patuloy naming masasandalan, masasandigan sa buhay namin, Panginoon. Batid po ninyo, O Diyos, kung bakit kami naririto sa umaga nito, Panginoon. Patuloy po naming sinasabi sa inyo, dinideklara sa inyo, Panginoon, nahiwalay sa inyo, O Diyos. Wala po kaming magagawa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Lord, sa umaga na ito, banal na Espiritu, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kausapin niyo po kami, O Diyos, kung saan kaming lugar, naroroon kami, Panginoon. Maraming salamat ang banal na Espiritu ay malayang makakakilos sa lahat ng dako sa lugar na ito, Panginoon. At sa bawat isip at sa bawat puso ng mga nagmamahal sa inyo, Panginoon. Lord, sa umaga na ito, sa inyo po namin pinagkakatiwalang lubos ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba din palakpakan si Lord sa umaga po na ito? Amen. Babasahin ko po ang salita ng Panginoon sa kanyang mga salita sa mga Hukom 16-20. Sabi po dito, sumigaw si Delilah, "Samson, nandito na ang mga Pilisteo." Pagbangon ni Samson, akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon, ngunit hindi niya alam. Iniwan na siya ng Panginoon. 21, dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadinahan ng tanso, pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Amen? Kaya nga po, in regards po sa salita ng Panginoon sa umaga po na ito, ang topic po natin ngayon ay, what you compromise today may cost you tomorrow. Ulitin ko po, ang topic po natin ngayon, ayan po, what you compromise today may cost you tomorrow. Amen? Ang Tagalog po dyan, kung anong ikinukompromiso natin sa araw na ito, pagbabayaran po natin yan bukas. Amen? Alam niyo po, katulad po sa 5-6. Ang 5-6, pag kumuha ka, kompromiso na po yun. Hindi ko po ginadjudge ang lahat. Amen? Di po ba pag kumuha tayo sa 5-6, alam na natin na may tubo yun. At every time na hindi natin mababayaran yun, meron yung cost. Nakuha niyo po ako, amen? Meron po yung pagbabayaran. Nakuha niyo po ako, amen? Kaya nga po, katulad po sa buhay ni Samson, dito po sa buhay ni Samson, sa punto po na ito po yung punto na nakapagkompromiso si Samson. Amen? Di po ba nakita po natin yung picture? Yan na po yung time na nag-compromise si Samson. Sabi kasi ng Diyos sa kanya, wag na wag mong sabihin yung kahinaan mo. Wag na wag mong ipaalam yung kahinaan mo. Usapan natin yun, ha? Alam niyo po, hindi po ako naniniwala. Minsan, ang ibang interpretation dahil sa buhok. Pero sa tingin ko po, nawala yung grasya ni Lord kay Samson. Bakit po?
binali kasi ni Samson yung usapan nila sa Diyos. Amen? It's about usapan. Amen? Kapag sinabi kasi ni Lord, wag, di po ba sa Bible ang daming wag, yung 10 Commandments. Nakuha niyo po ako, amen? Pag sinabi ni Lord na wag, tapos ginawa mo yung wag, ayun na, doon po nagsimulang salitang compromise. Pag sinabi pong compromise, alam niyo po yung alam mong mali, pero ginawa pa din. Amen? Kaya nga po katulad sa buhay ni Samson, ang topic natin ngayon, what you compromise today may cost you tomorrow. Amen? Sa mga bagay, lahat po ng aspeto yan, financially, emotionally, physically, intellectually, and spiritual po sa buhay natin. Kung nagkompromiso po tayo ngayon sa harapan ng Diyos, pagbabayaran po natin yan. Katulad po sa buhay ni Samson. Sabi po dito, then she called Samson, the Philistines. The Philistines are upon you. He woke up from the sleep and thought, I'll go out as before, shaking my hands free. But he didn't know the Lord had left him. Sa buhay po natin ngayon mga kapatid, may 3 punto po na gustong iparating ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pakisabi po sa katabi mo, pakibuksan po ang puso natin. Amen? Kasi po mangungusap po si Lord pag may bukas ang puso. Number 1 po na punto mga kapatid, what you compromise today may cost you tomorrow. Number 1 na punto, ito pong salitang intimacy. Alam niyo po, yung salitang intimacy, dito po ako, inaware ako ni Lord, lagi akong pinapaalalahanan ng Diyos. Itong salitang, hindi niya alam, iniwan na pala siya ng Diyos. Nakuha niyo po ako? Amen? Yung salitang, hindi niya alam, sabi niya ito sa English, but he didn't know that the Lord had left him. Itong salita po na yan, parang mag-asawa po yan eh. Di po ba pag ang asawa nagkamali or wala na, basta ganun, magjowa, nagkamali, posibleng mangyari na iiwanan ka ng jowa mo o boyfriend mo o girlfriend mo. Amen? Pag nangyari po yun, posibleng iwanan ka nun. Ganun din po sa Lord. Nangyari din po kay Samson na that moment, nagsumira si Samson sa usapan, nag-compromise si Samson, iniwan po siya ng Lord. Kapatid, sa umaga po na ito, mahalaga po sa Lord yung intimacy natin sa Kanya. Amen? I do believe po sa bawat isa sa atin mga lingkod ng Diyos, may kanya-kanya po tayong usapan sa Diyos. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Amen? Ang usapan namin, Lord, iba po sa akin, iba po sa akin. Amen? Iba din po sa inyo. May pangako si Lord sa akin, may pangako din po sa Lord sa inyo. Pero, katulad po kay Samson, para hindi po tayo iwanan ng Diyos, wag po tayong bumitaw sa usapan natin sa Diyos. Amen? Pakisabi po sa katabi mo, mahalaga ang intimacy. Kasi dati po, nung malapit pa si Samson, yung close na close pa rin niya si Lord, yung love na love niya si Lord, hindi pa siya nag-compromise, yung intimacy niya kay God, sobra. Pakisabi po sa katabi mo, sobrang magmahal si Samson. Sobra, amen? Biruin niyo po, walang nakakatalo sa kanya. Kahit talian pa siya ng 10, kaya nga ang sabi dito, nasanay siya na every time natatalian siya ng kalaban, igaganon lang niya yung kamay niya, nakakalas niya agad. Pero nung time na nagkompromiso siya, yung intimacy na meron siya sa Lord, hindi na niya makalas yung ano. Amen? Hindi na po niya makalas yung kadena. Kaya nga po sa umaga po na ito, sobrang halaga po sa Diyos, sa bawat isa sa atin, yung intimacy po natin sa Lord. Amen? Kapatid, kamusta po ang intimacy natin sa Diyos? Alam niyo po, magiging undefeated lang po tayo, magiging unshakable lang po tayo, yung kanta nung You Are God Alone, kung intimate po tayo sa Diyos. Pwede ba natin pakapakan si Lord sa umaga po na ito? Amen? Mahalaga po yun. Di po ba nung time na malapit pa si Samson, hindi pa siya nag-compromise sa Diyos, wala pong nakakatalo sa kanya. Kaya nga, nasanay siya na every time na may laban, kahit tulog pa siyang talian, nasanay siyang para bang isishake lang yung kamay niya, mabilis lang niyang makalas. Pero nung time na sumira siya sa usapan, nag-compromise siya, nasira yung intimacy, doon na po nagsimula ang Kalbaryo. Amen? Kapatid, pag hindi na po tayo malapit sa Diyos, ito na po yung salita, dyan na po magsisimula ang Kalbaryo. Amen? May nakuha po ba tayo salita ng Panginoon sa umaga po na ito mga kapatid? Kasi po, dito po, makikita po natin dito sa salita ng Diyos, ngunit hindi niya alam, iniwan na siya ng Panginoon. Amen? Dito po pala, sobrang halaga na hindi tayo iwanan ng Diyos. Pakisabi naman po sa katabi mo, mahalagang hindi ka iwan ng Diyos.
Iwanan ka man ng lahat. Amen? Iwanan ka man ng sino-sino, iwanan ka man ng ano, mawala man ng lahat sa'yo, huwag ka lang iwan ng Panginoon. Pwede ba tayong palakpakan sa Lord doon? Amen? Doon po talaga, yun po talaga. Kasi po, yung turn na iniwan na siya ng Diyos, mahalaga talagang hindi tayo iwan ng Diyos. Amen? Sa buhay po natin, ang buhay po natin dito sa mundo, parang dahon po sa puno. May come and go. Amen? May malalaglag, may babagsak, pero may babalik eh. Amen? Kaya nga po sa buhay po na ito, ang gusto pong iparating ng Diyos sa atin, mahalaga po ang intimacy. Pakisabi na po ulit sa katabi, mahalaga talaga ang intimacy. Pag sinabi po kasing intimacy, ito po yung relasyon, devotion, pagmamahal, worship mo sa Diyos. Amen? Mahalaga po yan sa Diyos. Kasi nakita po natin si Samson, nung time na nawala na yung intimacy, iniwan na siya ng Lord, ayun. Doon na po nagsimula na tinali na yung kamay niya. Tapos, biruin niyo po, isang walang nakakatalo, isang general, isang barako, ginagawang tagagiling na lang ng pagkain ng mga kalaban. Nakuha niyo po ako, amen? Na kumbaga, pag wala sa atin si Lord, wala po sa atin ang Diyos, grabe, kahihiyan po ang dulot nun. Amen? Amen. Mahino ka po ba tayo mga kapatid? Pangalawang punto po sa umaga na ito, what you compromise today may cost you tomorrow. Ano po yung number 1? Intimacy, yung kalapitan natin sa Diyos. Pangalawa po na naging dahil na nakapagkompromiso si Samson, ito pong salitang inner circle. Pag sinabi pong inner circle, alam niyo po yung kung sinong mga kasama nyo, posible yun yung mga dahilan magkukompromiso tayo. Amen? Kasi po sa buhay ni Samson, sino po naging dahilan kung bakit nagkompromise siya? Si Delilah. Amen? Nakuha niyo po ako, amen? Na kumbaga po sa umaga na ito, what you compromise today may cost you tomorrow. Number 1, sa ating kalapitan sa Diyos. Pangalawa po, yung inner circle natin. Pwede po ba natin buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 13, verse 12 hanggang 13. Para may pangalawang support verse po tayo. Genesis po, 13 verse 12 to 13. Yan. Dito po ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, nanatili si Abraham sa Canaan samantalang si Lot ay nanirahan naman sa mga lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. 13 po. Napakasama ng mga taong nasa lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Alam naman po natin yung nangyari dyan, di po ba? Ito po yung usapan ng Sodoma at Gomorrah. Si Abraham po, pinili po niya yung medyo walang tao. Dito po, itong usapin po dito, ito po yung time na si Abraham pipili, sabi ni Abraham kay Lot, mamili ka. Doon ka ba sa bandang bundok o doon ka ba bandang kapatagan? So ang nakita kasi sa perspective ni Lot, dito ako sa syudad. For sure, maraming member dito. Nakuha niyo po ako, amen? For sure, maraming dito, marami ako makukuhang kaluluwa. Pero dito po, ang tinuturo po ng Diyos sa atin ngayon, mahalaga po sa Diyos ang mga taong sinasamahan po natin. Amen? Alam niyo po, may kasabihan nga po, patuloy naman itong sinasabi itong kasabihan na to, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Amen? Di po ba sa panahon ni Samson, ang lagi niyang nakakasama, si Delilah. At yung background ni Delilah, isa po siyang babaeng nagbibigay aliw. Kaya nga po, yung spirit po ni Delilah, Delilah. Ang nasa isip ko, si Bathsheba. Nakadyo po ako, ang espiritu ni Delilah, na-adapt ni Samson. Nakadyo po ako. Kaya nga po sa umaga po na ito, mahalaga po sa Diyos para hindi po tayo mag-compromise sa buhay po na ito, mag-ingat po tayo sa inner circle natin. Pakisabi po sa katabi mo, mag-ingat ka sa inner circle mo. Bakit po? Pag ang kaibigan mo mga adik, for sure, adik ka. Pag kaibigan mo palainom, for sure, palainom ka. Pag ang kaibigan mo chismosa, for sure, no doubt. Amen? Kayo na po bahala mag-apply nun mga kapatid. Hindi ko na po papupuntahan ang lahat ng lugar. Pero alam na po ang gustong isabi ng Panginoon sa umaga nito. Amen? Alam niyo po,
minsan sa mga kaibigan pa lang natin, minsan nagkukompromiso na po tayo sa Diyos. Amen? Sa mga tao din po na sinasamahan natin dito sa buhay na ito, minsan, hindi natin alam, nag-compromise na pala tayo. Kapatid, sa umaga po ba na ito, mahalaga ba sa atin yung presensya ng Diyos? Amen? Kaya nga po, kung sobrang, katulad po dito, kung sobrang halaga sa atin yung presensya ng Diyos, ingatan nyo din po ang ating inner circle. Alam nyo po, sa buhay ko, bilang lang po yata ang mga kaibigan ko. Ako po yung taong bilang ang kaibigan. Ang kaibigan ko lang yung nakakasama ko sa ministry. Honestly, yung mga pag may mga kasama ako sa mentoring, yun na po yung mga kaibigan ko, matituturing kong kaibigan. Wala po akong kaibigan na sinasamahan. Amen? Ang mga kaibigan ko lang po yung mga naglilingkod sa Diyos na paragi ko nakakasama. Bakit batin palakpakan si Lord doon? Amen? Yun po yung totoo. Kaya nga po sa umaga po na ito, gusto po ng Diyos para hindi po tayo mag-compromise, mag-ingat po tayo sa inner circle natin. Amen? Di po ba nakita naman po natin sa picture na yan? Mali yung nasamahan ni Samson. Ang nasamahan ni Samson, nagmahal si Samson sa isang babaeng prostitute. At yung babae na yun, hindi love si Lord. Yung babae na yun, hindi nirerespeto si Lord. Yung babae na yun, hindi talaga pumunta sa kanya para mahalin siya. Pumunta yung babae sa kanya para sirain yung destiny niya. Amen? 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 Nawa narating ko po ang puso natin. Narating po ng Panginoon yung puso natin. Kasi po, alam nyo po, sa umaga ito lang lalo po sa mga kabataan kami, mahalaga po sa Diyos, mag-ingat po tayo sa mga taong sinasamahan natin. Pero pag mga lingkod na po ng Diyos yung kasama mo, isa lang po ang sasabihin ko, you are right where you belong. Pwede ba ating palakpakan si Lord? Tama po yan. Pag mga lingkod po ng Diyos ang kasama mo, nasa tamang lugar ka. Pero pag kapatid, katulad kay Delilah yung sasamahan mo, na walang paggalang, walang pagmamahal sa Diyos, may personal pa na agenda, hindi po tamang environment yun. Amen? Kasi pag sinabi po kasing inner circle, ito po yung environment. Mahalaga po sa Diyos yung environment natin. Amen? Hindi pwedeng ang lingkod ng Diyos, di po ba, sabi nga ng salita ng Panginoon, do not equal yoke to the unbelievers. Amen? Na ang gusto po ng Diyos, yung mga sasamahan mo lagi, yung mga nagmamahal sa Kanya. Pakisabi po sa katabi mo, samahan mo yung nagmamahal sa Diyos. Kasi po, pag ang sasamahan mo nagmamahal sa Lord, for sure po, sasamahan ka niyang magmahal din sa Lord. Amen? May nakuha po ba tayo salita ng Panginoon, mga kapatid, sa umaga na ito? Malapit na po tayo, huwag po mag-alala. Amen? Pangatlong punto po, what you compromise today may cost you tomorrow. Pangatlong punto po, yan po, makukompromise yung inheritance. Pag sinabi pong inheritance, naalala po natin, kung pwede po natin buksan ng ating Biblia sa Hebrew chapter 12, verse 16 and 17. Hebrew chapter 12, verse 16 and 17. Yan po, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, babasahin ko na lang po sa Tagalog. Ingatan din ninyo na walang sinuman sa inyo ang gumagawa ng sexual o imoridad na pamumuhay gaya ng ni Esau, nang hindi pinahalagahan ng mga espiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang katapatan niya bilang panganay sa isang kainan lamang. 17, alam niya na ang pagpapalang nauukol sa isang panganay, ngunit tinanggihan niya sapagkat hindi mababago ang ginawa niya anumang pagsisikap at pag-iiyak na gagawin niya. Amen? Nakakapo sa umaga nito, ito po yung context na dahil nagkompromise po ba, ito yung time na nagiging maro o ano bang Tagalog ng maro? Alam mo yung yung marunong. Sobrang runong ni Jacob at dinaya niya sino po? Si Esau. At dito po, na-compromise ni Esau yung inheritance niya. Nakuha niyo po natin yung salita ng Panginoon. Dito po, isang kainan lang, nag-compromise na po si Esau. At sino po nakatanggap ng inheritance? Si Jacob. Kapatid, sa mundo po na ito, may i-offer po ang mundo sa atin. Kapalit po ng inheritance na nanggagaling sa Diyos. Amen? Sa mundo po na ito, maraming avenue, maraming pagkakataon, maraming sitwasyon, maraming lugar na pwedeng i-offer po sa atin sa buhay po na ito bilang mga lingkod ng Diyos.
magiging babala na po sa atin si Esau. Ang sabi nga dyan, pinagpalit mo ang gantimpala o pag sinabi pong pamana, pinagpalit mo yung pamana mo sa isang kainan lang. Amen? Nakuha po natin yung salita ng Panginoon. Sa buhay din po natin sa umaga nito mga kapatid, minsan po pinagpapalit natin si Lord sa ilang araw lang at ilang taon lang na meron tayo dito. Nakuha niyo po natin yung salita ng Panginoon. Amen? Pag sinabi po, what you compromise today may cost you tomorrow. Number 1 po na punto ay intimacy. Number 2, inner circle. At number 3, yung inheritance po natin. Kapatid, may offer po sa atin si Lord na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga sabi ko po kanina, nasa tamang lugar na po kayo ngayon. Baka po kasi paglabas natin sa lugar na yan, may i-offer po ang mundo sa atin. Amen? At able yun na mag-compromise po tayo sa ating relasyon sa Diyos. Yung intimacy po natin ngayon. Amen? Alam niyo po sa buhay po natin, walang hanggang pong buhay ang inoffer ng Lord na inheritance. Pakisabi po sa katabi mo, walang hanggang buhay. Tapos wag po natin ipagpalit yan sa mga pangsamantalang bagay. Amen? Wag po natin ipagpalit yung eternal sa mga temporary lang. Alam niyo po, ang dami kong temporary na wala. Sa buhay ko na to, ang dami kong temporary na wala. Pero yung panghabang buhay na meron ako, siya po yun. Amen? Sabihin nyo na sa akin yung mga bagay na wala ako. Pero at least meron akong isang bagay na habang buhay meron ako. Palakpakan naman po natin si Lord. Amen? Amen. Alam nyo po, nakatayo din po ang lingkod ng Diyos sa umaga po na ito sa ngalan din po ng Panginoon sa isang Diyos na walang hanggan. Amen? Amen. Nawa po may naintindihan tayo sa salita ng Panginoon sa umaga na ito mga kapatid. May naintindihan po ba tayo sa salita ng Diyos? Nawa po, tumimo sa puso natin yung salita ng Diyos sa umaga na ito. Pwede ko bang i-request? Maganda po kasi yung kanta kanina na yung pinakaunang kanta. Sobrang match po yun sa ating pinag-aaralan ngayon. Amen? Pwede ba tayong tumayo sa umaga nito mga kapatid? Bilang panghuling paanyaya po. Kapatid, posible tayong opera ng mundo na ito. Posible po tayong opera ng mga bagay na meron ang mundo na ito. Maging babala na po sa atin si Samson sa buhay po natin. Amen? Bakit po? What you compromise today may cost you tomorrow. Amen? Kung anong ikukompromiso po natin sa araw na ito, pagbabayaran po natin bukas. Kaya nga po, manatili tayong malapit sa Diyos, ingatan natin ang mga nasa palibot natin, at panghawakan natin yung inheritance na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Ang gawain po na ganito, ito po yung walang hanggang gawain. Kasi pati sa langit, mag-worship pa rin tayo sa Diyos. Sige po, let us worship the Lord. Pwede ba itaas natin ating mga kamay bilang pasasalamat sa Diyos? Hallelujah. You are Yes, Lord. Hallelujah. more precious Amen. than silver. Yes, Lord. Lord, Sabihin natin sa Diyos, you na baka posibleng operan tayo sa mundo na ito. are Sabihin natin sa Lord na, Lord, you are more precious. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, you are
sa diamond na meron ang mundo na ito, O Diyos, sa pera na meron dito sa mundo na ito, Panginoon. Lord, batid po ninyo, Panginoon, na kaming mga lingkod mo minsan, akala namin mahalaga ang mga gilak, ginto at pilak sa mundo na ito, Panginoon. Nakatulad kay Samson, O God, hallelujah, pinahalagahan niya yung babae, Panginoon, maliban sa inyo, O Diyos. Lord, sa umaga na ito, Panginoon, dalangin po namin sa bawat isa sa amin, O Diyos, na dumating kami sa punto, O Diyos, na maging buhay ang awitin na ito at patuloy naming aawitin sa inyo, Panginoon, sa bawat araw, oras at bawat segundo ng buhay namin, O Diyos. Parati naming sasabihin, Lord, you are more precious than gold, silver, and diamonds, O God. Kasi posible, Panginoon, na madaya o mag-compromise kami sa mundo na ito, O Diyos. Patid po niyong iniinda namin sa bansa namin ngayon, Panginoon. Nasisilaw ang ilan sa mga ginto at pilak, Panginoon. Lord, sa simbahan na ito, O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na hindi kami masilaw, O Diyos. Baka dumating kami sa punto, Panginoon, na makalimot kami sa inyo, O Diyos. Masilaw kami sa anumang kumikinang sa mga bagay sa mundo na ito, Panginoon. Kumikinang na ginto, kumikinang na babae, lalaki, kumikinang na opportunity, at makalimutan ka namin, Panginoon. Lord, sa umaga na ito, tulungan niyo po kaming hindi mag-compromise sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo po kaming makatayo na patuloy na kasama ka, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na katulad kay Samson, O Diyos, dumating kami sa punto na iiwanan niyo kami, Panginoon. Lord, sa buhay po namin, alam na po namin na kung kasama ka, lagi kaming panalo, Panginoon. Pagkasama ka, may lakas kami. Pagkasama ka, may pag-asa kami, Panginoon. Pagkasama ka, kaya naming harapin ang ano pa mang lahat na pagsubok sa buhay namin, O Diyos. Pero pag hindi ka namin kasama, Panginoon, paano na ang buhay namin, O Diyos? Lord, sa simbahan na ito, Panginoon, dalangin ko po, patuloy niyo po kaming samahan, pangunahan, patuloy niyo pong i-anoint ang lahat ng ministeryo sa gawain na ito, Panginoon. Ganon din po ang iyong mga lingkod, O Diyos. Lord, may kanya-kanya kaming pinahangad, pinapangarap, panalangin sa lahat ng aspeto, Panginoon. Dalangin ko po nga dumating kami sa punto na ikaw na po ang pinakahangad ng puso namin, Panginoon. Hahangarin ka ng bawat isa sa amin, O Diyos. Dahil kung makalimot kami, Panginoon, hallelujah. Thank you, Jesus. Kung paano niyo po pinagbigyan muli si Samson, Panginoon. Kung dumating na kami sa punto na nakapag-compromise kami, maraming salamat na may Samson at nagsabi si Samson, Lord, isa pa. Isang chance pa, Lord. At nakita naman po natin, nababasa po natin na nagbigay naman talaga si Lord ng isang chance. Kapatid, sa umaga po na ito, pasalamatan natin si Lord sa chance na yun. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Maski sa lingkod mo nakatayo sa oras nito, O Diyos. Nakatayo ako sa tsansa mo, Panginoon. Nakatayo ako sa biyaya mo, O Diyos. Ay dubilin na mga kapatid ko na ito. Parehas-parehas kami, Panginoon. Sa anumang sitwasyon, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede naman yung kantahin ulit yung dalawang lyrics na yun. Hallelujah. Lord, you are more precious. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, church. Let us worship the Lord. Maaga pa naman po. Hallelujah. Lord, you are
ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang gabay ng ating banal na Espiritu mapapasatin nawa hanggang sa ating tahanan, hanggang pagbalik natin sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.